Saan ka pupunta sa ganitong oras? Sigaw ng isang matinis na boses mula sa likuran. Tumalo ng puso ni Rosalinda at mabilis siyang humarap. Doon niya nakita si Doña Estrella, nakatayo sa tuktok ng hagdan ng mansyon. Nagliliyab ang mga mata sa galit. Bibili lang po ng gamot para kay Grace, sagot ni Rosalinda na nauutal pa, habang hinahanap ng kanyang mga mata ang anumang maaring maging daan ng pagtakas. Bibili ng gamot pero nakaayos? At nakasapatos? Sinong niloloko mo? Galit na sigaw ni Doña Estrella. Bago pa makasagot si Rosalinda, mabilis na sumampal ang kamay ng matanda sa kanyang mukha. Nalasa ni Rosalinda ang dugo ng kanyang bibig. Bukas, linisin mong buong kusina, mag-isa. Pati imbakan, pati hardin. Hindi ka lalabas ng bahay. Niintindihan mo? Buliw ni Doña Estrella. Ang bawat salita ay parang matatalim na kutsilyo na tumama sa laman ni Rosalinda. Nakayuko si Rosalinda, hawak ang namamagang pisngi. Dahan-dahang siyang tumango. Pilit na tinatago ang kanyang galit. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang malamig at mamasa-masang hangin ng silid imbakan ay kumakagat sa balat ni Rosalinda, habang mas mahigpit niyang niyayakap ang manipis na kumot na bumabalot sa kanyang nakababatang kapatid na si Grace. Ang mahinang ilaw mula sa nag-iisang bumbilya sa itaas ay kumikislap-kislap. Nagbubunga ng mga anino sa paligid ng maruruming lumang kasangkapan. Ilang buwan nang lumipas mula nang inilibing ang kanilang ina. Pero parang tinik pa rin na nakatusok sa puso ni Rosalinda ang sakit ng pagkawala. Mas masakit pa sa lungkot ng realidad na sumunod dito. Parang mga buwetri na dumating ang mga kapatid ng kanyang ina. Inangkin ng lahat ng ari-arian na iniwan ng kanilang ina. Kayamanan, lupa, alahas, walang natira. Si Rosalinda at Grace ay itinapon sa lumang imbakan ng mansyon ng kanilang tiyahin. Trinato silang parang mga peste. Ate, masakit ulit yung tiyan ko. Mahina at marupok na boses ni Grace ang gumising sa ulirat ni Rosalinda. Namumutla ang mukha ng kapatid. Hawak-hawak ang kanyang tiyan na may panginginig sa bawat galaw. Kumirot ang puso ni Rosalinda. Ito ng ikatlong beses ngayong linggo na nagreklamo ng sakit si Grace. Kumain ka na, bunso. Dapat laging may laman ng tiyan. Mahinang sabi ni Rosalinda. Pilit nang ngumingiti. Iniabot niya kay Grace ang maliit na mangkok ng lugaw na kasing labnaw ng tubig. Kulang pa para sa isa. Pero paghatian nilang dalawa. Ate, okay lang ba ako? Tanong ni Grace habang tumitingala gamit ang kanyang mga inosenteng mata. Okay ka, bunso. Pangako, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Sagot ni Rosalinda. Nanginginig ang boses. Napatingin siya sa maliit na bintana ng silid imbakan. At sa likod ng kanyang mga mata, may nagbubukal ng matinding determinasyon. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Kinagabihan, tahimik na lumabas si Rosalinda mula sa imbakan at humarap sa malamig na hangin ng gabi. Walang dala kundi tapang at panalangin. Magsusumikap siya para makahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho. Paglilinis ng sahig, maghugas ng pinggan, magbubuhat ng kahon. Kahit ano. Basta't may makakain si Grace at mabuhay silang dalawa. Pero tila may ibang plano ang kapalaran. Saan ka pupunta sa ganitong oras? Sigaw ng isang matinis na boses mula sa likuran. Tumalo ng puso ni Rosalinda at mabilis siyang humarap. Doon niya nakita si Doña Estrella, nakatayo sa tuktok ng hagdanan ng mansyon. Nagliliyab ang mga mata sa galit. Bibili lang po ng gamot para kay Grace, sagot ni Rosalinda na nauutal pa, habang hinahanap ang kanyang mga mata ang anumang maaring maging daan ng pagtakas. Bibili ng gamot pero nakaayos? At nakasapatos?
Sinong niloloko mo? Galit na sigaw ni Doña Estrella. Bago pa makasagot si Rosalinda, mabilis na sumampal ang kamay ng matanda sa kanyang mukha. Nalasahan ni Rosalinda ang dugo sa kanyang bibig. Bukas, linisin mo ang buong kusina, mag-isa. Pati imbakan, pati hardin. Hindi ka lalabas ng bahay. Naiintindihan mo? Bulyon ni Doña Estrella. Ang bawat salita ay parang matatalim na kutsilyo na tumatama sa laman ni Rosalinda. Nakayuko si Rosalinda. Hawak ang namamagang pisngi. Dahan-dahang siyang tumango. Pilit na tinatago ang kanyang galit. Hindi nila alam kung sinong nilalabanan nila. Bulong ni Rosalinda sa sarili. Ang mga matay nagliliyab sa likod ng kanyang mga luha. Ako na lang natitirang magtatanggol kay Grace. Ang sikat ng araw ay marahang sumilip mula sa bintana habang patuloy na kinukuskus ni Rosalinda ang sahig ng kusina. Mula pa madaling araw, abala siya sa paglilinis. Sumasakit na ang kanyang likod. Nanginginig ang kanyang mga braso, pero hindi siya huminto. Hindi siya pwedeng huminto. Hala! Parang daga na naglilinis. Malakas na tawag mula sa pintuan. Si Bella, ang anak ng Donya, ay nakasandal sa pintuan, nakangiti ng malawak at puno ng pangungutya. Hindi ka ba napapagod sa pagiging miserable? Tanong ni Bella, kasunod ang malalakas na tawanan ng kanyang mga kaibigan. Nasa likod niya ang dalawang babae na parehong nakangising masama habang nakatingin kay Rosalinda. Patuloy na kinukuskus ni Rosalinda ang sahig. Hindi siya tumugon. Hindi niya gustong patulan ang kanilang panunuya. Kung ako sa'yo, hahanap na lang ako ng sugar daddy para may pampagamot ka pa kay Grace. Taon ni Bella, at kasabay nito, itinapon niyang basahan sa ulo ni Rosalinda. Tumigil si Rosalinda. Nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa brush. Pinulot niyang basahan. Pero sa pagkakataong iyon, tumingala siya at tumitig kay Bella. Hindi na siya takot. Darating ang araw, naluluhod kayo sa harap ko. Bulong ni Rosalinda. Ngunit malinaw iyon kay Bella. Natigilan si Bella. Pero saglit lang iyon. Tumawa siya ulit ng mas malakas. Oo, tingnan natin, Rosalinda. Sagot ni Bella bago siya umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, biglang lumala ang lagay ni Grace. Nanginginig ang kanyang buong katawan at mababaw ang kanyang paghinga. Napuno ng takot si Rosalinda. Wala siyang pera para dalhin si Grace sa doktor. Walang pwedeng hinga ng tulong. Anong gagawin ko? Diyos ko, tulungan mo po kami. Bulong ni Rosalinda habang mahigpit na yakap-yakap si Grace. Tumulo ang luha niya sa mukha ng kapatid. Naalala niyang alok ni Diego, isang kaibigan ng anak ni Doña Estrella. Isang pakipagkita, kapalit ng pera. Galit siyang nagdesisyon. Walang ibang paraan. Kung ito lang paraan para mabuhay si Grace, gagawin niya. Sa gabing iyon, nagpunta siya sa isang bar. Ang ilaw sa loob ay malabo at maingay ang tugtog. Naghihintay ang kaibigan ni Diego. Isang lalaking may tusong ngiti. Ang matang tila, hinuhubaran siya sa tingin pa lang. Ah, ikaw pala si Rosalinda. Sabi ng lalaki, inilalapit ang kanyang mukha. Ako si Brent. Sinabi ni Diego na maganda ka nga. Pero hindi niya sinabi na ganito ka kaganda. Isang date lang po ito. Matatag na sagot ni Rosalinda. Inaayos ang hawak sa strap ng kanyang bag. Walang ibang mangyayari. Ngunit bigla niyang naramdaman ang kamay ni Brent na mahigpit na humawak sa kanyang braso. Akala mo kung sino ka? Hindi ka prinsesa. Bulong ni Brent. Sinusubukang hilahin si Rosalinda papunta sa madilim na bahagi ng bar. Bitawan mo ako! Nagpupumigla si Rosalinda. Kinakalampag ang lamesa at inuuntog ang kanyang balikat sa kanya. Bitawan mo siya!
Isang sigaw mula sa likod ang nagpatigil kay Brent. Isang suntok ang tumama sa mukha ng lalaki, dahilan para mabitawan siya. Bumagsak sa Brent sa sahig, duguan ang ilong. Okay ka lang? Tanong ng lalaki, tagapagligtas ni Rosalinda. Tumungo si Rosalinda, umiiyak na may halong pasasalamat. Salamat kung hindi ka dumating. Tara, ihatid kita, sabi ng lalaki. Ako nga pala si Gabriel. At daw nagsimula ang kwento ng pagkabuhay muli ni Rosalinda. Dumadagundong ang makina ng kotse ni Gabriel habang dumadaan sila sa tahimik at madilim na mga kalsada. Tahimik si Rosalinda. Hawak-hawak ang bag na para bang ito'y kalasaglaban sa mundo. Pasulyap-sulyap siya kay Gabriel. Tinitingnan ang kalmadong ekspresyon ng kanyang mukha. Salamat ulit ha, bulong ni Rosalinda. Ang boses ay nanatiling nanginginig. Kung hindi ka dumating, ewan ko na lang kung anong nangyari sa akin. Mabilis na tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan pero seryoso. Huwag mong hayaang tratuhin ka ng kahit sino ng ganon. May mga taong handang tumulong, gaya ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagdating nila sa ospital, mabilis na bumaba si Rosalinda at patakbong pumunta sa front desk. Nasaan po ang kwarto ni Grace Valderrama? Hingal niyang tanong. Room 206, sagot ng nurse. Hindi na nag-aksaya ng oras si Rosalinda. Tumakbo siya sa hallway. Halos hindi napapansin ng ibang tao. Pagdating niya sa kwarto, agad niyang nakita si Grace na nakahiga sa kama ng ospital. Napakaliit ng katawan nito sa ilalim ng malalaking puting kumot. Parang tinusok ng matalim na kutsilyo ang puso ni Rosalinda. Ate, mahina't halos pabulong na tawag ni Rosalinda. Namumulat lamang nagbahagya ang kanyang mga mata, pero pilit siyang umiti. Bunso, nandito na si ate, sabi ni Rosalinda. Umupo sa gilid ng kama, hinawakan ang malamig na kamay ni Grace. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Hindi kita iiwan. Ilang saglit pa, dumating ang doktor. May hawak na clipboard at may seryosong ekspresyon. Miss Valderrama, kailangan pong maoperahan si Grace. May komplikasyon sa sikmura niya dahil sa matagal na gutom at malnutrition. May hinahon ngunit matatag na paliwanag ng doktor. Nanlambot si Rosalinda. Magkano po ang kailangan? Tanong niya kahit alam niyang wala siyang pera. Ang sagot ng doktor ay parang palaso na tumama sa kanyang dibdib. Kumirot ang kanyang puso. Habang pinipigilan ng luha, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Grace. Maghahanap ako ng paraan, bunso. Magtiwala ka lang kay ate, bulong niya, puno ng determinasyon. Lumapit si Gabriel at mahinang nagsalita. Kung kailangan mo ng tulong, kilala ko si Don Emilio. May-ari siya ng isang kumpanya na tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya kayang tulungan. Don Emilio? Nagugulo ang tanong ni Rosalinda, pero may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Kailangan ko lang ng pera para sa kapatid ko. Pagkakatiwalaan mo si Don Emilio, sabi ni Gabriel na puno ng kumpiyansa. Ako mismong magpapakilala sa iyo. Kinabukasan, dinala ni Gabriel si Rosalinda sa isang engrandeng mansyon. Napakataas ng gate at napakakinis ng madamuhan sa paligid. Naramdaman ni Rosalinda ang bigat ng tensyon sa dibdib niya. Napatingin siya sa malawak na gusali at para siyang naging langgam na napaligiran ng napakataas na pader, pero hindi siya umatras. Dinala sila sa isang tagapaglingkod sa loob ng mansyon. Sa loob, isang matandang lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa na yari sa kahoy ng mahogani. Ang kanyang bukay, kulay abo na, pero may dignidad at lakas ang kanyang presensya. Don Emilio, siya po si Rosalinda Valderrama. Siya po yung sinasabi ko sa inyo, sabi ni Gabriel na nakatayo ng matuwid sa tabi ni Rosalinda. Tiningnan siya ni Don Emilio mula ulo hanggang paa. Matindi ang kanyang tingin, pero hindi ito mapanghusga.
Maupo ka, Iha. Sabi nito, sabay turo sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Naupo si Rosalinda. Nakayokong tiningnan ng kanyang mga kamay na nanginginig. Kailangan ko po ng trabaho. Sambit niya, pilit na pinapakalmang sarili. Kahit anong trabaho po, gagawin ko. Kailangan ko lang pong maipagamot ang kapatid ko. Tumango si Don Emilio. Marami na akong nakitang mga taong humihingi ng tulong. Pero kakaibang determinasyon mo, Iha. Sabi nito. May ngiting bahagyang lumitaw sa kanyang labi. May kailangan akong kusinera. Marunong ka bang magluto? Tumango si Rosalinda, kahit na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Opo, marunong po ako. Simula bukas, magsisimula ka na rito. Sabi ni Don Emilio, matatag ngunit mabait ang boses. Ang sahod mo ay sapat na para ipagamot ang kapatid mo. Makakalipat ka na rin dito para hindi ka na pabalik-balik. Pumatak ang luha ni Rosalinda. Nakatungo siya at bahagyang yumuko bilang tanda ng pasasalamat. Maraming salamat po, Don Emilio. Hindi ko po kayo bibiguin. Dumaan ang mga araw at mabilis na natutunan ni Rosalinda ang trabaho bilang kusinera. Ang mga pagkain na inihanda niya ay nagustuhan ng lahat sa bahay, lalo na si Don Emilio. Tuwing natitikman niya ang luto ni Rosalinda, ngumingiti ito ng malawak. Isang araw, habang naglilinis siya sa opisina ni Don Emilio, napansin niyang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Sa larawan, may isang babaeng mukhang pamilyar. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng babae. Para itong... Don Emilio? Sino po siya? Tanong ni Rosalinda habang itinuturo ang larawan. Huminto si Don Emilio at bahagyang lumabot ang kanyang mga mata. Siya si Cecilia, ang pinakamamahal kong asawa. Pero matagal na siyang nawala. Parang biglang umikot ang mundo ni Rosalinda. Kilala niya ang pangalan. Siya po ba si Cecilia Rivera? Tanong ni Rosalinda, nanginginig ang boses. Tila natigilan si Don Emilio. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Napuno ng kaba si Rosalinda. Kasi po, siya pong mama ko. Sabi niya sa mahinang boses. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio at para siya biglang napatulala. Inabot niya ang kanyang dibdib. Parang may bigat na gumugulong pababa sa kanyang puso. Naupo siya ng dahan-dahan at tumitig kay Rosalinda. Ikaw ang anak namin? Halos pabulong na tanong ni Don Emilio, puno ng pagkagulat at emosyon. Opo, sabi ni Rosalinda, tumutulo ang luha. Ako pong anak ni Cecilia. Napuno ng katahimikan ng kwarto. Pareho silang tulala, pero biglang tumulo ang mga luha sa mata ni Don Emilio. Anak ko. Bulong niya habang nanginginig ang kamay niyang inabot kay Rosalinda. Ako ang papa mo. Mabilis na lumapit si Rosalinda at mahigpit siyang niyakap. Parang sumabog lahat ng sakit at lungkot na naramdaman niya noon pa. Habang lumilipas ang linggo, unti-unting humihina si Don Emilio. Isang gabi, habang mahinang bumubuhos ang ulan sa labas ng mansyon, nakahiga si Don Emilio sa kanyang kama. Nandun si Rosalinda sa kanyang tabi. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang ama. Anak, tapos ng laban ko. Bulong ni Don Emilio, nakangiti ngunit mahina na ang boses. Papa, huwag niyo pong sabihin yan. Umiiyak si Rosalinda. Kailangan pa po namin kayo ni Grace. Ngumiti si Don Emilio at bumulong. Anak, nasayo ng lahat ng kakailanganin mo para manalo sa kahit anong laban. Maging matatag ka. At sa huling hininga niya, iniwan ni Don Emilio kay Rosalinda ang lakas ng isang ama. Matapos ang paggamatay ni Don Emilio, duman ang mga araw na puno ng lungkot at pagdadalamhati. Ngunit hindi nagpatinag si Rosalinda. Alam niyang hindi siya pwedeng panghinaan ng loob dahil sa mga
responsibilidad na naiwan sa kanya ng kanyang ama. Sa kabila ng sakit, naging mas matatag siya kaysa sa dati. Isang hapon, tumawag ang eskwelahan ni Grace. "Ma'am, may isang lalaking nagtangkang kunin si Grace mula sa paaralan. Sabi niya, siya raw ay isang kaibigan ng pamilya. Pero dahil hindi namin siya kilala, hindi namin siya pinayagang isama si Grace." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rosalinda. Agad niyang tinawagan si Gabriel. "Kailangan ko ng tulong mo, Gabriel. May nagtangkang kunin si Grace mula sa eskwelahan. Kailangan natin tiyakin na ligtas siya." "Makakaasa ka sa akin," sagot ni Gabriel nang walang alinlangan. "Pupuntahan ko siya ngayon na." Mabilis na pumunta si Rosalinda sa eskwelahan. Pagdating niya, nakita niyang yakap-yakap ni Grace ang isang guro. Nang makita siya ni Grace, agad na kumaripos ng takbo ang bata papunta sa kanya. Umiiyak habang mahigpit na yumakap sa kanya. "Ate, natakot ako," sigaw ni Grace habang humihikbi. "Ayaw kong sumama sa kanya. Sabi niya, kaibigan siya ni Mama, pero hindi ko siya kilala." "Shh! Wala na siya, bunso. Hindi kita pababayaan," bulong ni Rosalinda habang yakap-yakap si Grace. Pero sa loob-loob niya, kumukulo ang galit. Alam niyang si Doña Estrella ang nasa likod nito. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang araw ng pagdating sa korte. Si Rosalinda ay nakaayos ng maayos. Suot ang isang simpleng puting blouse at itim na palda. Hawak niyang kamay ni Grace habang naglalakad sila papunta sa loob ng korte. Kasama niya si Gabriel at ang kanyang abogado. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Doña Estrella kasama ang kanyang abogado. Ang tingin ni Doña Estrella kay Rosalinda ay puno ng galit at pagkapuot. Nakangiti siya ng mapanlait habang nakatingin sa kanila. Sa bawat hakbang ni Rosalinda, ramdam niyang bigat ng bawat tingin ng kanyang tiyahin. Nagsimula ang pandinig. Inilatag ng abogado ni Doña Estrella ang kanilang reklamo laban kay Rosalinda, ang pagnanakaw di umano ng mga ari-arian at ang pag-aangkin ng mga pag-aari na hindi sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Rosalinda. Isa-isa, tumayo ang mga dating kasambahay na sumuporta sa kanya. "Matagal ko na pong gusto magsalita," sabi ng isa sa mga kasambahay. "Si Doña Estrella po, hindi makataong pagtrato sa mga bata. Si Rosalinda at ang kapatid niyang si Grace ay ikinulong po sa silid-imbakan at halos hindi pinapakain." Sumunod ang isa pang testigo. "Nakita ko po mismo kung paano nila binulsa ang mga alahas at papeles ng ari-arian na pagmamayari ng ina ni Rosalinda. Itinago po nila iyon sa kwarto ni Doña Estrella." Dagdag ng kasambahay. Nanlamig ang mukha ni Doña Estrella. Tinignan niya ang kanyang mga abogado. Pero halatang wala nang maiisip na depensa ang abogado niya. Matapos marinig ng hukom ang lahat ng ebidensya at testigo, ibinaba niya ang kanyang desisyon. Ang kasong isinampa laban kay Rosalinda Valderrama ay ibinasura. Bukod pa rito, ipag-uutos ng korte ang isang masusing investigasyon hinggil sa iligal na paglipat ng mga ari-arian ni Cecilia Rivera patungo kay Doña Estrella. Ang lahat ng ari-arian na napatunayang pagmamayari ni Cecilia Rivera ay ibabalik sa kanyang mga anak na si Rosalinda Valderrama at Grace Valderrama. Tumunog ang martilyo ng hukom na puno ng halakhak at iyak ng kasiyahan si Rosalinda. Mahigpit niyang niyakap si Grace at Gabriel. "Panalo tayo! Panalo tayo!" Sigaw niya habang bumababa ang luha sa kanyang mga mata. Habang papalabas sila ng korte, sinundan sila ng matatalim na mata ni Doña Estrella. Nilapitan niya si Rosalinda at mahinang bulong. "Hindi pa tapos to, Rosalinda. Hindi pa tapos." Ngunit tumitig si Rosalinda kay Doña Estrella, puno ng tapang at kumpiyansa. "Bumangon na ako mula sa putik. Tia, subukan mong tapakan ulit ako. Pero tandaan mo, hindi na ako ang dating Rosalinda." Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Rosalinda ang pag-aayos ng mga dokumento ng mga ari-arian na
na ibalik sa kanila. Siya na yung tagapamahala ng mga negosyo ni Don Emilio at tinitiyak niyang ang lahat ng mga kasambahay at mga manggagaway makakakuha ng maayos na pasahod at benepisyo. Pero hindi pa tapos si Doña Estrella. Isang gabi, habang naglalakad si Rosalinda pauwi mula sa opisina, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tabi niya. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Diego, ang anak ni Doña Estrella. "Kamusta, Rosalinda?" sabi ni Diego. May ngiting demonyo sa kanyang mukha. "Mukhang abala ka sa pagiging boss pero huwag mong kalimutang may utang ka pa sa amin." "Wala na akong utang sa inyo, Diego," tugon ni Rosalinda. Diretso ang tingin sa lalaki. "Naputanayan na yan sa korte. Kung matalino ka, layuan mo na ako." Biglang sumimangot si Diego at lumalim ang kanyang boses. "Akala mo ba tapos na to? Tingnan natin kung matatag pa rin ang loob mo kapag tinutukan ka na ng baril." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rosalinda, pero hindi niya pinakitang takot. Tumitig siya ng diretso kay Diego. "Subukan mo," sabi niya ng malamig at matatag. "Pero siguruhin mo, hindi kita matitikman sa huli." Nanlaki ang mga mata ni Diego at dahan-dahan niyang itinaas ang bintana ng kotse. Umalis ang sasakyan at narinig ni Rosalinda ang matinis na tunog ng gulong na dumudulas sa kalsada. Nanginginig ang kanyang makamay, pero pinilit niyang panatilihing matatag ang sarili. "Hindi na akong dating Rosalinda," bulong niya sa sarili. "Kung gusto nilang labanan ako, bibigyan ko sila ng laban na hindi nila makakalimutan." Sa sumunod na buwan, muling bumangon si Rosalinda bilang isang respetadong negosyante. Pinangasiwaan niya ang mga negosyo ng kanyang ama at unti-unti, kinilala siya ng mga kasosyo at empleyado bilang isang leader na matalino, matapang at makatao. Si Grace, na ngayon ay muling malusog, ay nagsimula ng ipagpatuloy ang kanyang hilig sa sining. Nagsimula siyang sumali sa mga art exhibit at maraming collector ang nagpakita ng interes sa kanyang mga likha. Isang araw, habang nasa opisina, tumingin si Rosalinda sa bintana. Sa harap niya, tanaw niyang kabuuan ng lungsod. Malaki pang laban ng kanyang harapin, pero ngayong hawak niya ng lahat ng aral at lakas mula kay Don Emilio. Alam niyang kaya niya nang harapin ang lahat ng hamon. Pumasok si Gabriel, ngumiti, at sinabing, "Iniisip mo na naman si Don Emilio, no?" Tumango si Rosalinda. "Oo, iniisip ko kung ano pang gusto niyang mangyari para sa akin. At iniisip ko rin kung hanggang saan pang kaya kong gawin." Ngumiti si Gabriel at tumitig ng matagal kay Rosalinda. "Kahit saan ka padalhin ng laban na to, kasama mo ako." Lumipas ang ilang buwan mula nang bumangon si Rosalinda mula sa mga trahedyang dinanas niya. Mula sa isang payak na kusinera, siya na yung tagapamahala ng mga negosyo ni Don Emilio. May respeto na siya ng mga empleyado at mga kasosyo sa negosyo. Kaya't matamis ang tagumpay, alam ni Rosalinda na marami pa rin siyang haharapin. Isang araw, habang nasa opisina, natanggap niya ang isang text message mula sa hindi kilalang numero. "Mag-ingat ka, nakatingin pa rin ako." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rosalinda. Napatingin siya sa paligid, parang may nagmamasid sa kanya mula sa bintana. Agad niyang tinawagan si Gabriel. "Gabriel, may natanggap akong text mula sa hindi kilalang numero. Sabi niya, mag-ingat ka. Nakatingin pa rin ako. Pakiramdam ko, si Doña Estrella ito." Sabi ni Rosalinda, hindi may tagong kaba sa kanyang boses. "Malamang siya nga," sagot ni Gabriel sa kabilang linya. "Huwag kang mag-alala. Tatawagan kong security at pagpapadala ako ng mabantay para sa iyo at kay Grace." Matapos ang tawag, tumingin si Rosalinda sa bintana. Ang dating maliwanag na mundo ng negosyo ay biglang naging mapanganib na gubat. Pero alam niya, hindi na siya basta biktima. Nagsimula siyang magsanay ng diskarte. Habang inaayos ni Rosalinda ang mga dokumento ng kumpanya, napansin niya ang isang envelope
na hindi pamilyar. Wala itong label, pero may tatak ng isang kilalang law firm. Binuksan niya ito at agad na nakita ang pangalan ni Doña Estrella sa mga papeles. Matagal ngunit maingat yung binasang nilalaman. Paglipat ng pagmamayari ng mga ari-arian ni Cecilia Rivera kay Doña Estrella. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda. Ito nang matagal niyang hinahanap. Ang prueba ng pandaraya ni Doña Estrella. Ang dokumentong ito ang magsisilyo sa kaso ng pandaraya sa korte. Sinulyapan niyang lagda sa ilalim. Lagda ni Cecilia Rivera. Pero may kakaiba. Pamilyar ang lagda. Agad na bumalik ang alaala ni Rosalinda nung kabataan niya. Nang tinuruan siya ng kanyang ina kung paano magsulat. Alam niyang bawat galaw ng ballpen ng kanyang ina at sigurado siyang hindi itong lagda ng kanyang ina. Peke. Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang madaliri. Peke ang pirma ni Mama. Agad niyang tinawagan ng abogado. Attorney, may hawak na akong ebidensya. Peke ang lagda ni Mama sa mga dokumentong naglipat ng ari-arian kay Doña Estrella. Kailangan natin itong gamitin para kasuhan siya ng falsification of documents. Isang umaga, tumanggap si Rosalinda ng subpoena. Magsisimula ng panibagong kaso laban kay Doña Estrella. Sa pagkakataong ito, siya na magdedemanda. Dumating ang araw ng pagdinig at ang lahat ng matay nakatuon kay Rosalinda habang siya'y pumapasok sa korte. Kasunod si Gabriel at ang kanyang abogado. Sa kabilang panig ng korte, naroon si Doña Estrella, nakasuot ng mamahaling itim na blazer, pero halata sa kanyang mukha ang nervyos. Ang kasong ito ay tungkol sa falsification of documents na may kaugnayan sa iligal na paglilipat ng ari-arian ni Cecilia Rivera kay Doña Estrella. Sabi ng hukom, habang kinakalampag ang kanyang martilyo. Isa-isang nagbigay ng testimonya ang madating kasambahay, empleyado, at pati na rin ang abogado ni Don Emilio. Nakita ko po mismo kung paano pinilit ni Doña Estrella na pirmahan ang mga dokumento. Pero nang makita ko ang pirma ni Cecilia, alam kong hindi ito ang pirma niya. Sigaw ng dating tagapangasiwa ng mansyon. Peke po ang pirma. Isa po akong graphologist. At nakita kong malinaw na pagkakaiba ng stroke at pressure ng tinta. Sabi ng isang dalubhasa na tinawag ni Rosalinda bilang testigo. At ito pong orihinal na pirma ng aking ina. Dagdag ni Rosalinda, ipinakitang isang lumang dokumento na pirmado ni Cecilia Rivera. Agad na itinabi ito ng hukom para ikumpara. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa korte. Matapos suriin ng korte ang lahat ng ebidensya, malinaw na napatunayang peke ang lagda ni Cecilia Rivera. Sa ganitong sitwasyon, ibinabasura ng korte ang lahat ng kasunduan na may kaugnayan sa iligal na paglilipat ng ari-arian kay Doña Estrella. Ang lahat ng ari-arian ay ibabalik kay Rosalinda Valderrama at Grace Valderrama. Muling pumalo ng martilyong hukom. Si Rosalinda, sa unang pagkakataon, ay napangiti ng may bahid ng tagumpay. Napayakap siya kay Grace, sabay silang umiyak. Pagkalabas ng korte, nilapitan siya ni Doña Estrella. Ang dating matapang at mapanghamong ekspresyon ay napalitan ng lungkot at pagkatalo. Akala mo tapos na, Rosalinda? Bulong ni Doña Estrella habang may ngiti ng kasamaan. Tandaan mo ito. Hindi pa tapos ang laban. Pero hindi na natakot si Rosalinda. Sa halip, tumayo siya ng matuwid at tumitig ng diretso kay Doña Estrella. Subukan mo, sagot ni Rosalinda ng matatag. Pero siguruhin mo, kaya mong tapatan ng tapang ko. Matapos ang tagumpay sa korte, bumalik si Rosalinda sa kanyang opisina. Pero iba ng pakiramdam sa pagkakataong ito. Hindi na siya biktima. Siya nang reyna ng kanyang sariling kaharian. Rosalinda, may bisita ka. Anunsyo ng receptionist. Pumasok si Gabriel, dalang ilang papeles. Kumpleto na mga dokumento para sa opisyal na paglipat ng mga negosyo sa pangalan mo. Sabi niya, tayo ng bagong may-ari. Sabi ni Gabriel
Ngumiti siya habang inilalagay ang papeles sa mesa. Habang pinipirmahan ni Rosalinda ang mga dokumento, naramdaman niyang para bang isa na siyang tunay na tagapagmana ng lakas at karunungan ng kanyang ina at ni Don Emilio. Mula sa isang babaeng inaapakan, ngayon, siya nang pinunong tumitindig sa gitna ng bagyo. Salamat, Gabriel. Sabi niya nang tapusin niyang pirma. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Tumingin si Gabriel sa kanya nang may ngiti. Kahit saan ka padalhin ng laban na to, kasama mo ako. Dumaan pang mga buwan at lalong naging matagumpay ang negosyo ni Rosalinda. Siya ng pinakabatang babaeng executive na lumabas sa pabalat ng business magazine. Ang headline ng artikulo. Mula sa imbakan hanggang sa trono, ang kwento ni Rosalinda Valderrama. Nasa tabi niya si Grace, masaya at malusog, na nagpapakita ng kanyang mga painting sa art gallery. Ibinabahagi ng buong bayan ang kwento ni Rosalinda, isang kwento ng pagbangon mula sa kahirapan, laban sa mga hamon, at tagumpay laban sa lahat ng umapis sa kanya. Isang gabi, habang nakatayo si Rosalinda sa balkonahe ng kanyang opisina, tinitingnan niya ang kumikislap ng may ilaw ng lungsod. Inalala niyang lahat ng pinagdaanan niya, mula sa lamig ng silid-imbakan hanggang sa init ng ilaw ng tagumpay. Sa wakas, tapos na. Bulong niya sa sarili. Sa likod niya, lumapit si Gabriel, tahimik na nakangiti. Iniisip mo si Don Emilio, ano? Oo, sagot ni Rosalinda, hawak ang kwentas na iniwan ng kanyang ina. Kung nasan man sila, alam kong proud sila sa akin. At sa gabing iyon, habang binabati siya ng malamig na hangin, alam ni Rosalinda, wala ng bagyo na hindi niya kayang harapin. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Zenaida Porter. Ang sabi niya, "Thanks Ate Jane sa full story. I think Maria is selfish. Why she can't let her children be happy by introducing her triplets to their father. Listening from Australia." Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa aming mga kwentong pag-ibig. Merry Christmas po, Ma'am Zenaida. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.